friends, again, thank you so much sa mga viewers, sa ating mga friends na sumusunod sa ating pong mga study, especially po sa group ng GC, ng Bible School. Hindi ko na matanda gano'n na tayo katagal dyan. And I'm sure po, yung ating journey dyan for a few months or meron na tayong 1 year, I hope we have learned a lot of things na nakadagdag po sa ating pananampalataya. Ako po, I myself po is talagang po blessed and continue to grow sa aking learning sa study ng Bible. And ay naku po, talagang very exciting yung mga learnings natin. And the first thing na aking binasasalamatan as I realize yung nakalaya po sa sa religious mindset, sa organization, sa bondage ng leader. Ito po si Abby, ang ating taga-timpla ng kape. Say hello to them. Yan. Galing po sa party. Yan, Valentine's daw po. At yes. Okay, so Milo. Yan, titimpla po sa Milo. So mga friends, ako nagpapasalamat sa lahat po ng ating kasamang nag-aaral for having an open mind. Alam po ninyo, yung revelation ng Diyos talaga, first, nakita natin, the revelation of God is through creation. Secondly, through the Lord Jesus Christ. And thirdly po sa scriptures. And God is opening po yung mga katotohanan na yan to those people who are open-minded, to those people who are ready to receive the truth. God knows the heart. Hindi natin pwedeng i-fake po yan. We cannot deceive God. God knows the inward part ng every one of us. So ibig sabihin po, if you have that desire, if you have that love sa kanyang salita, God will continue to open up. God will continue to reveal things to us, and that will give us po liberty and freedom from the bondage po ng false teaching, false belief. Nowadays po, napakahalaga niyan sa buhay natin, and we continue to realize po na habang nag-aaral po tayo, we slowly learning na ang pananampalataya po at yung faithfulness at yung patuloy na pagtitiwala sa Diyos ay hindi po dapat nakabatay sa takot. Hindi dapat nakabatay po sa anumang bagay. Di ba sa ating study po, there are three kinds of believers. One is those who are believing and ought to be serving God just like slaves, di ba? Sila motivated ng fear. Yan. There are those naman who are continue to believe and serve the Lord, pero ang motivation ay reward, yun po yung mga hirelings. But there are those who continue to worship, believe and serve God. At ang motivation po ay love. That's the highest level po ng isang mananampalataya. At naatin lang po 'yan through study. Yung depende po 'yan sa amount ng natatanggap mong truth na ibinibigay ng Diyos sa atin. Until, di ba sabi ni Apostle Paul that there must be a time that Christ be formed in you. Alam po natin na ang Panginoon po, He is dealing with the mind, not with the flesh, but with the mind. And that is true. Di ba sabi ni Ephesians 3:16, is strengthening the inner man, ang sabi niya. The inner mind is in the mind. Therefore, you need talaga na magkaroon ng desire to study. Kasi nga po, di ba, sa ating experience, maraming religious people, they are there. They believe God. They worship God in their own way sa kanilang nakagis ng tradisyon. But when it comes po sa paglalim, paglago sa pangunawa, ay napakalayo po talaga, mga kaibigan. And yun po isang problema po yun, sapagkat yung tunay na pagmamahal at pag-ibig po ay binabatay po yan sa kinikilala mo, sa pagkamalalim na pagkakilala mo sa iyong tinatawag na Panginoon at Diyos. Di ba? Ang isang sinabi nga ng Panginoon, to qualify yung love, sabi niya, He that loveth me, sabi niya, keepeth my words.
kung sino ang nagmamahal sa akin ay tinataglay niya aking mga salita. The basis and the true manifestation po ng isang talaga nagmamahal sa Diyos is yung may desire po talaga sa learning. That's why, kasi po, when you are confronted with the truth, nowadays po kasi talagang battle yan, especially sa mga pastors, especially those who are talagang fully involved po sa mga fellowship, sa organization, at nakarely po do sa finances ng grupo. Of course po, may yan, whether you like it or not, meron niyang connection at consequence sa buhay ng tao yan. That's why sa aking experience po, maraming tayong pastor na kilala, doon nakita po nilang katotohanan, but sad to say, marami po talaga takot na tumayo sa truth, sapagkat siyempre, naintindihan natin yon, maaring mawala po yung friends, mawala yung connection, mawala yung grupo, and mabrand ka pa ng heretic at ma-outcast ka. Kinatatakutan po ng maraming pastor yan. Pero I'm telling you po, whenever na matutunan mong mawala ang takot na yan, matutunan mong mabuhay ng tiwala ay nasa Panginoon, there you go, magkakaroon ka po ng freedom talaga at mawala yung takot mo to the things that you are going to learn. Mawala na yung consideration na yon. One thing is needful, sabi nga ng Panginoon kay Martha, and that is hearing and receiving the truth ng Word of God. Anyway naman kasi, by the way naman, anyway, ang Panginoon naman talaga may nagkakalob lahat ng supply, even our very life, yung buhay natin. So, kung tayo talaga mabubuhay sa pananampalataya, pipiliin po natin yung totoo. Whether the majority will reject the truth and of course will reject you, pero mas nakabubuti pong you stay with the truth of God, knowing that God is with you sa mga bagay na yan. And I'm sure God will bless everything. God will take care of everything, and God will see to it that you are in a proper and right way of life. Siya po kasi may control sa lahat. So again, nagpapasalamat po ako sa mga friends natin dyan na kasama nating nag-aaral. Pag-pray nyo po ang inyong lingkod na magkaroon pa ng mahabang buhay, masupply ng Panginoon talagang ating needs, at yung ating mga studies po ay mailagay po natin sa writings talaga. Sa totoo lang po talaga nahirapan akong mag-allot ng time, mag-concentrate sa writing ng mga aklat na yan, and I'm praying na ma-publish po talaga yan na maayos para sa next generation na matutunan yan, because as far as I know po, dito sa Pilipinas walang available na mga aklat that discuss po about preterism. Wala pa po ako nakita. So I hope po makagawa po tayo at ma-minister po natin dito sa maraming believers, especially sa maraming pastor, na mamulat po sila sa katotohanan ng tama at consistent interpretation po ng Bible. Walang iba kundi po yung full preterism. So again, thank you so much po sa viewers natin. Always include me in your prayers po, as also I am doing that sa ating lahat. So again, thank you so much and bless each and every one of us.